Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay mahilig magbiyahe at tuklasin ang ganda ng iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, maaaring narating mo na ang General Tino na makikita sa Nueva Ecija na mas kilala ng mga lokal doon na papaya. Dahil sa naglalakihang mga lupain, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente doon ay ang pagsasaka ng palay at mga gulay. Makakakita ka din ng mga tao na nag-aalaga ng iba't ibang mga hayop tulad ng manok, baka at mga itik, na hindi lamang nagbibigay sa kanila ng kabuhayan, pero nakakatulong din sa ekonomiya ng kanilang lugar. Kung sasadyain mo ang papaya sa buwan ng Mayo ay makikita mo ang iba't ibang brass bands na ipinapakita ang kanilang galing sa pagtugtog. Kapag hindi ka naman mahilig sa kabukiran at mga banda ay maaari mong tuklasin at puntahan ang Minulangaw National Park na pinakapaboritong puntahan ng mga taga-papaya lalo na sa summer. Dahil sa ganda ng ekonomiya ng lugar na yan, ito ay tinuturing na first-class municipality o sa madaling salita, isang mayamang distrito na kumikita ng mahigit 200 milyong piso kada taon. Kung pagbabasehan natin ang mga datos mula PNP, ang papaya ay isa sa mga ligtas na lugar dahil bukod sa kaagad nilang nahuhuli ang mga masasamang loob, ay mabilis din ang mga itong nahahatulan. Sa ganda ng ekonomiya at kaligtasan na inaalok ng lugar, hindi na nakakagulat nang magdesisyon ng pamilyang Bote na manirahan at ituring na tirahan ang papaya. Ang isa sa miyembro ng pamilyang Bote ay si Ferdinand o mas kilala sa tawag na Ferdy. Katulad ng ibang mga tao na gusto magtagumpay sa buhay, si Ferdy ay ginawa ang lahat para makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Hindi lamang para sa sarili niyang kapakanan, pero upang mabigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang sariling pamilya. Sa kanyang pagtsatsaga ay nagawa niyang makapagtapos ng kursong engineering. At habang siya ay nagsisimula bilang maliit na inhinyero, ay nakilala niya ang kanyang asawa. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 4 na mga anak. Kasabay ng paglago ng kanilang pamilya ay ang paglaki naman ng kanyang determinasyon na mabigyan ng mga ito ng magandang buhay. Siya ay naiulat na hindi lamang naging maayos na engineer, pero nagkaroon din siya ng maayos na relasyon sa kanyang mga kliyente na naging dahilan kung bakit nakuha niya ang tiwala ng mga ito. Ang ilang taon niyang pagtsatsaga ay nagbunga dahil kalaunan, si Ferdy ay nakapagtayo ng sarili niyang construction company. Ang kumpanyang yan ay hindi lamang nakatulong sa mga taong naghahanap ng trabaho, pero alam natin na kapag may trabaho, ay mas lalo pang gaganda ang ekonomiya ng papaya. Hindi lingid sa kalaman ng lahat na nagkaroon ng maayos na pamumuhay ang pamilyang Bote. At sa pagdaan ng ilang dekada ay mas lumaki pa ang kanilang pamilya dahil ang mga anak ni Ferdy ay nagkaroon na rin ng kani-kanilang mga pamilya. Bukod sa galing niya sa pagpapalakad ng kanyang kumpanya ay inilarawan din si Ferdy na mayroong busilak na puso. Ayon sa ilang mga estudyante at tao sa papaya, kung sila ay nagigipit sa pera at hindi makabayad ng tuition fee, ang unang tao na kanilang lalapitan ay si Ferdy dahil alam nila na maiintindihan nito ang kanilang sitwasyon. Ang kanyang mga kabutihan na ginagawa para sa mga taong hindi niya kakilala ay hindi nakalusot sa mga tao na gustong magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon ng buhay politika sa lugar ng papaya. At para sa mga ito, si Ferdy ay isang perpektong kandidato upang maisulong ang pagbabago sa kanilang lugar. Pero hindi kaagad kinagat ni Ferdy ang alok ng mga political parties. Dahil alam ng lahat ng tao na bagamat maganda ang maglingkod sa publiko, ang pagpasok sa politika ay napakakomplikado. Kaya sa halip na pasukan ng politika ay mas nanaig kay Ferdy ang magkaroon ng tahimik na buhay bilang isang pribadong mamamayan. Ngunit kahit hindi niya pinasok ang politika ay patuloy pa rin ang pagtulong ni Ferdy. Siya ay nag-focus na tulungan ng mga estudyanteng hindi makabayad ng tuition fees. Naniniwala siya na ang mga taong gustong magpursige sa buhay ay ang tipo ng taong dapat tulungan dahil gagawin nito ang lahat para magtagumpay at makaahon sa hirap ng buhay. Sa loob ng ilang taon, ang ilang mga kamag-anak ni Ferdy ay pumasok na rin sa politika. Kaya siya ay hindi tinigilan na ligawan ng mga political parties. Kaya pagkalipas ng ilang buwan noong 2004,
ang engineer ay pumayag na rin na pasukin ang mundo ng politika. Simula nang siya ay umupo bilang public servant, si Ferdy ay ipinagpatuloy at mas lalo pang nakatulong sa mga estudyante na gusto magkolehiyo, hindi lamang sa papaya pero kahit sa liblib at bulubunduking mga lugar. Meron pang naiulat na kung hindi naaprubahan ang budget na hinihingi ng kanyang opisina para sa mga kabataan, ay hindi nagdadalawang isip si Ferdy na gamitin ang kanyang sariling pera upang maipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Bukod sa mga estudyante ay ilang mga guro na rin ang nagawang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral hanggang makuha ng mga ito ang kanilang master's degree na para kay Ferdy ay mas makakatulong sa mga estudyante. Ang maganda niyang adhikain ay kumalat kaya noong 2010, ang mga tao sa kanilang lugar ay ibinoto siya bilang vice mayor at siya ay nanatili sa posisyon na yan sa loob ng 6 na taon o 2 termino. Sa ganda ng kanyang records, si Ferdy ay nagtagumpay din na maging board member ng Central Luzon Chapter of the Vice Mayors League of the Philippines. Ngunit mas makikilala si Bote sa buong Nueva Ecija nang ito ay manalo bilang mayor noong 2018. Dahil sa mas malaki na ang kanyang impluwensya sa lugar, si Ferdy ay nagkaroon din ng ilang mga proyekto at ang isa sa mga ito ay ang National Irrigation Administration na malaki ang naitulong sa mga magsasaka. Noong July 3, si Mayor Ferdy kasama ang ilan niyang mga opisyal ay nagpunta sa Cabanatuan City para daluhan ang isang pagpupulong. Nang matapos ang conference, ang sasakyan ni Mayor Ferdy ay makikitang papalabas na ng compound. Ngunit yan na pala ang huling beses na siya ay makikitang buhay. Ayon sa mga naglabasang report, si Mayor Ferdy na hindi pa nangangalahati sa kanyang termino ay tinambangan ng mga hindi kilalang salarin nang papalabas ang sasakyan nito na Toyota Fortuner sa National Irrigation Administration's office. Ang alkalde ay naiulat na naisugod pa sa MV Gallego Cabanatuan General Hospital pero sa lala ng tama ay wala nang nagawa ang mga doktor at idineklara itong dead on arrival. Ang Cabanatuan Police ay kinumpirma na totoo nga ang mga kumakalat na balita at habang kumakala pa ng impormasyon ng mga otoridad, ang mga tao naman ay nagsuspecha na ang naambush na mayor ay isa sa mga taong kasama sa narco list o yung mga public servant na hinihinalang merong kinalaman sa pagpapakalat ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ngunit ang chismis na yan ay agad pinabulaanan ni Police Regional Director Chief Superintendent Amador Corpus at nilinaw nito na si Mayor Bote ay hindi kasama sa narco list. Bago magtapos ang araw na yun, ang CCTV footage na ito ay ibinahagi ng mga otoridad para makita ng publiko ang huling sandali ni Mayor Ferdy. Noong 4:50 ng hapon ay nahagip ang Toyota Fortuner na sinasakyan ng biktima. At ilang sandali lamang pagkatapos nitong makalabas ng gate, 3 mga lalaki na sakay ng motor ang mabilis na bumaba at pinagbabaril ang mayor. Sa ibang anggulo naman ng CCTV na malapit sa lugar, ay makikita ang parehong mga lalaki na nakasakay sa motor at mapapansin na kasunod nila ang isang SUV. Ang babaeng ito ay nagpatotoo sa mga otoridad na kahit hindi nahagip sa CCTV, ay nakita niya na ang mga salarin na sakay ng motorsiklo ay pumasok at sumakay sa SUV. Ayon sa mga investigador ay 18 mga basyo ng bala ng baril ang kanilang na-recover sa lugar na sinyales na ang 57 taong gulang na mayor ay hindi talaga bubuhayin. Habang ang mga otoridad ay kumakalap ng mga ebidensya at clue na makakapagturo sa pagkakakilala ng mga salarin, ang pamilya, mga taga-suporta ni Mayor Ferdy ay sama-samang dumalo sa burol nito. Ang ilan sa kanila ay naglagay ng itim na mga tela sa labas ng kanilang mga bahay, habang ang munisipyo naman ay inilagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas para kondenahin ang pagpatay sa kanilang mayor. Sa lamay ay nalaman din ng publiko na si Mayor Ferdy pala ay walang bodyguard. Kumbaga uli rin ama, religyoso. Ang lagi niya sinasabi ay siya'y mamumuno, leadership by example. Talagang malaking kawalan po sa bayan na General Tino. Madalas nakakausap ko siya. Nasabi ko, "Sir, bakit wala po kayong driver? Wala po kayong bodyguard?" Hindi ko kailangan ng driver, hindi ko kailangan ng security guard. Ang kasama ko ang Diyos. Habang pinaglalamayan ng alkalde, ang mga otoridad ay naglabas ng official statement kung saan sinabi nila na 3 motibo ang kanilang tinitingnan sa pang-ambush. Ang una ay maaaring away sa kontrata tungkol sa pagmimina. Ang pangalawa ay maaaring may kinalaman ng pagpatay sa negosyo nito.
At ang huli ay hindi nila isinasantabi na ang nangyari ay maaaring may kinalaman sa politika. 2 araw pagkatapos ma-ambush Mayor Ferdy, ang local government ng Nueva Ecija ay nag-alok ng 1 milyong pabuya sa sinuman na makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Naging tikom ang pagpapa-interview ng mga kapamilya ng biktima. Ngunit ang ilan sa kanila ay gumawa naman ng GoFundMe page kung saan humingi sila ng tulong sa mga tao dahil gusto nilang ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga non-profit organization na tumutulong sa mga mahihirap na estudyante. Noong July 10, halos 1 linggo pagkatapos ng pag-ambush, bumuhos ang emosyon ng pamilya at mga taga-suporta ng dating mayor nang ito ay inihatid nila sa huli nitong himlayan. 2 araw pagkatapos ng libing, ang samahan na tinatawag na League of Mayors ay nagdesisyon na dagdagan pa ng 1 milyong piso ang pabuya dahil sa nababagalan sila sa pag-usad ng kaso. Nang parehong araw na yan ay magandang balita naman ang kumalat. Base sa salaysay ni Chief Superintendent Arnel Escobar na Police Director ng Bicol, ay nahuli na nila ang 2 sa mga salarin. Ang mga ito ay dumaan sa checkpoint sa Andaya National Highway sa Barangay Cabasag sa Del Gallego, Camarines Sur. Ang mga ito ay sakay ng sasakyan na beige Toyota Avanza na kung matatandaan mo ay ang sasakyan na ginamit na getaway vehicle ng mga salarin. Ang mga sospek na nadampot ay kinilalang sina Florencio Suarez at Robert Gumakay. Base sa mga otoridad, ang 45 caliber na baril na tumapos sa buhay ni Mayor Bote ay nakuha nila sa sospek na si Suarez. Nakita din nila ang 70,000 pesos cash na hinihinala nilang paunang bayad sa mga ito. Bukod dyan ay nakumpiska din nila ang 2 pang mga baril, mga magazines at 2 granada. Ang mga sospek ay kaagad dinala sa Del Gallego Police Station at kalaunan ay ibinigay ang kanilang custody sa CIDG Camarines Sur hanggang ma-turn over na ang mga ito sa PNP. Kasunod niyan ay ang pagsuko naman ng driver ng getaway vehicle na si Arnold Gamboa na isang architect. Kinabukasan, ang mga otoridad ay binahagi sa media na tukoy na nila ang mastermind sa pagpatay kay Ferdy. Pero para hindi ito makatunog ay hindi muna nila ilalabas sa press ang pangalan nito. Kinumpirma din nila na walang kinalaman sa politika ang pagpatay dahil ang nangyaring pang-ambush ay dahil sa alitan sa quarrying business nito. Ang CIDG ay kinumpirma na sasampahan nila ang 2 suspect ng mga kaso tulad ng illegal possession of firearms at nakasalalay naman sa PNP ang pagsasampa ng kasong murder sa mga nasasakdal. 2 linggo pagkatapos ma-ambush si Mayor Ferdy, ang PNP ay nagsalita na sa wakas at tinukoy nila na ang mastermind sa pagpatay ay ang contractor at may-ari ng kalabang construction company na si Christian Sakilabon. Base sa interview kay Mrs. Bote ay hindi siya makapaniwala dahil ang kanyang asawa at si Christian ay malapit na magkaibigan. Ibinahagi ng PNP na gamit ang mga extrajudicial confessions o pag-amin ng 2 mga sospek ay handa na silang sampahan ng kasong murder si Sakilabon at iba pang mga kasabwat nito. Ayon sa mga gunmen na sina Suarez at Gumakay, kasama sila ay 8 tao ang nagplano ng pang-aambush sa alkalde. 5 sa mga ito ay kinilalang sina Sakilabon, Florencio Suarez, Robert Gumakay, Arnold Gamboa at June Fajardo. Ibinahagi ni Director General Oscar Abayalde na ang pagpatay ay nag-ugat dahil sa proyekto sa General Tino na tinawag na Minulangaw Tourism Conversion Zone. Base sa investigasyon, ang construction company ni Mayor Ferdy at ni Sakilabon ay ginawa ang lahat para mapangunahan at makuha ang proyekto dahil ang construction budget at kontrata sa nasabing conversion zone ay tumataginting na 96 million pesos. Sa bidding ay halos dikit ang laban ng 2 construction companies. Ngunit sa huli, ang kumpanya ni Sakilabon ang nanaig. Nagdiwang ang kumpanya ng maliit na contractor ngunit ang kanilang kasiyahan ay kaagad magtatapos nang kumukuha na sila ng permit. Doon niya natuklasan na bagamat sila ay nanalo na sa bidding, kailangan naman niyang magtiis, magtiyaga at maging pasyensoso sa pagkuha ng mga permits sa local government ng Nueva Ecija. Sinabi ng mga gunmen na kahit ano pa atang pagpapasensya ni Sakilabon ay naramdaman nito na tila sinasadyang ipiti ni Mayor Ferdy ang hindi pagbibigay ng permit upang magkusa silang iwan ang proyekto.
Kaya sa halip na maghintay, naisip ni Sakilabo na upang mapadali ang pagkuha ng mga permits, ay idispatcha ang pasakit at balakid sa buhay niya, si Mayor Bote. Ang dalawang gunmen na natakip na mga otoridad ay umami na binayaran sila ni Sakilabon ng tig 25,000 pesos para idispatcha si Mayor Ferdy. Ang kaso ay hindi agad umusad dahil noong August 11, 2018, ang pamilyang Bote ay hiniling sa mga prosecutors pati buong staff na humahawak ng kaso na mag-inhibit o tanggalin ang kanilang mga sarili sa kaso. Dahil natuklasan nila na ang mga ito ay may connection pala sa mastermind. Ibig sabihin ay natatakot sila na kung hahayaan nila na mahawakan ng mga ito ang kaso ay hindi sila magkakaroon ng hustisya. Base sa kanilang salaysay, ang mga Sakilabon ay hindi lamang mayaman at maimpluwensyang pamilya sa Cabanatuan. Ngunit malapit na nitong kaibigan ang city prosecutor na si Renato Villaroman na magdidesisyon sa kaso. Kaya sa takot na may kilingan si Villaroman, hiniling ng pamilyang Bote na ilipat ang kaso sa Maynila at hayaan na ang DOJ o Department of Justice na magdesisyon sa resulta ng kaso. Pagkalipas ng halos 1 taon na paghihintay, ang pamilyang Bote ay nasihan sa pag-usad ng kaso dahil noong May 12, 2019, ang DOJ ay nagbigay ng go signal na mayroong sapat na ebidensya para masampahan ng patong-patong ng mga kaso ang 8 mga salarin. Kasunod noon ay ang paglabas naman ng mga arrest warrant laban sa mga ito. Bagamat kahit anong oras ay maaari nang arestuhin ang iba pang mga salarin, tila walang katapusan ang laban ng pamilyang Bote dahil 5 sa mga ito ay malaya pa rin magpahanggang ngayon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.